ang lahat nang maipost ang picture na ito noong November 2018. Isang batang lalaki na may dalawang sungay. Nakatakip ng tela ang ulo ng bata, pero makikita ang forma na parabang dalawang sungay sa ulo nito. Posible nga ba na tinubuan ng sungay ang bata? Kuha ang mga larawang ito ng isang taxi driver na isakay daw niya ang bata na buhat-buhat ng kanyang lola. First time ako nakakita ng ganun talagang bata. Nagulat ako. May sungay talaga, pinalabutan ako. Pinost ni Jose ang picture na agad umani ng iba't ibang komento. May sungay! Bakit kinikilig ka ng baby? Amen. Amen. Totoo ba yan? Nung araw din yon, bigla na lang nawala sa social media ang mga picture ng bata na sinasabing may sungay. Mga tanghalit, nakiusap na tanggalin. Hindi din nga magulang. Agad ngang binura ni Jose ang kanyang post dahil na rin sa takot. Oo, natakot ako. Pati sa pamilya ko, anong sabihin nila. Pinost ko lang naman yung ganito talaga gusto lang makatulungan. Pero pagkatapos ng 3 buwan, may nagpadala sa amin ng pictures. Kapareho ng naipost ni Jose. Sino nga ba ang batang ito na sinasabing tinubuan ng sungay? Sinamahan kami ni Jose kung saan niya naisakay ang bata hanggang sa mapadpad kami sa isang maliit na karinderya. Natuntun namin ang lola ng bata at isinama kami sa bahay nila. At ito ang aming nakita. Naabutan naming karga-karga ng kanyang nanay ang napicturang bata na sinasabing tinubuan daw ng sungay. Si Klein Justin o si Jay. Hindi normal ang kanyang ulo at may patulis nga na forma dito na mukhang sungay. Yun nga yung sinasabi nila na ano daw parang demonyo, may sungay, anak demonyo daw. Sobrang sakit po para sa akin yun. Nagpasori din ako kay baby mo. Dahil sa akin din naman, kaya nagkaganyan siya. First year college si Justin nang mapatira sa isang boarding house. Malayo sa kanilang bahay ang pinapasukan niyang kolehiyo. Kaya napilitan itong bumukod sa kanyang pamilya. Pang-apat sa 9 na magkakapatid si Justin. Hindi sapat ang kinikita ng mga magulang para matustusan lahat ang kanilang pangangailangan. Ang pangatlong kapatid niya ang tumutustos sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Kaya naman walang dahilan si Justin para hindi magseryoso sa pag-aaral. Kailangan niya makatapos kasi madami pa kaming kapatid na kailangang paaralin. Pero hindi lang sa pag-aaral siya nagseryoso. Nakilala niya sa boarding house si Klein na nag-aaral din sa kolehiyong pinapasukan niya. Naligaw po siya sa akin. Sinagot ko siya, sabi ko 1 year. Yun nga, parang nagkakaintindihan na din. Napasok siya sa isang seryosong relasyon hanggang sa nagbunga ang kanilang pagmamahala. Mag-performance na po siguro nung nag-try ako mag-PT. Ano nga, positive. Inilihin ito ni Justin sa buo niyang pamilya, maging sa mga kasama niya sa boarding house. Naiya ako sa mga pamilya ko. Tsaka, hindi ko rin gusto na mag-stop ako sa pag-aaral ko. Natakot din ako. Hindi ko pa kaya na harapin yung pagiging magulang. Tanging sila lang ni Klein ang nakakaalam tungkol sa kanyang pagbubuntis. Kasi po natatakot po kasi kami sa mga magulang namin kasi nag-aaral pa po kasi kami. Hindi po siya gaanong malaki. Kaya hindi po halata na buntis talaga ako. Naitago daw nila ang pagbubuntis ni Justin hanggang sa kanyang kabuwanan. Lumaki talaga siya noong December hanggang January na po. Bakasyon naman, tapos hindi po talaga ako lumalabas ng bahay. Hanggang sa siya raw ay mag-labor. Sobrang sakit. Tiniis ko yung hirap. Parang gusto ko nang humingi ng tulong. Yung nga tinawagan ko yung boyfriend ko. Asan ka? Clay, manganganak na ako. Sinakailan po namin siya sa single po. Sa motor ko po. Ginising ko po yung ka-boardmate ko na nagpatid kami sa ospital po.
January 13, 2016 nang manganak si Justine, noon lang daw umamin si Klein sa kanilang pamilya. Nung nanganak na po si Justine, nandun na po kami sa hospital po. Tumawag na po ako sa stepmother ko. Sabi ko po ay na manganak na po si Justine. Parang nagulat po sila. Yung stepmother ko po, siya po yung tumawag sa mga parents ni Justine po para magsabi na nanganak na po si Justine. Nung nalaman ko yun, syempre hindi ako naniniwala kasi syempre hindi ko naman alam na may ganun palang na nabuntis pala siya. Kahit hindi nakapag-check up sa doktor si Justine nung siya'y nagbubuntis, lumabas naman daw na healthy ang baby na si CJ. Yung newborn screening niya, okay naman, normal naman po lahat. Malusog po siya, healthy po si baby. Pero nang magdalawang buwan si baby CJ, bigla na lang lumobo ang bahagi ng kanyang noo hanggang sa lumabas na nga ang forma ng sinasabing dalawang sungay sa ulo ng bata. Dinala namin sa doktor, tapos nakita na malaki daw yung niya dito, yung sa bunbunan niya. Dinala nila Justine sa Maynila si baby CJ para mapatingin sa doktor ang lumobong bahagi ng kanyang noo. Sumailalim ang bata sa operasyon. At pagkatapos, naging ganito na ang ulo ni CJ. Nagkaroon ng parang sungay. Tinatakpan talaga namin siya para makaiwas din sa mga makakalanghap siya. Kasi naka-tape siya, kaya di naman namin talaga siya tinatago na parang kinakahiya. Pinaprotektahan lang namin siya. Nagkaroon daw ng disorder sa kanyang central nervous system si CJ na tinatawag na hydranencephaly. Hydranencephaly is a congenital cerebral disorder that is characterized with near total or total absence of the cerebral hemisphere. Pero yung kanyang mga thalamus, cerebellum, nandyan, nakastay, no? Yun lang, yung big part ng brain niya, yun ang nawala. Ang function ulit ng cerebral hemisphere, no, is for the speech, for vision, hearing, and any other learning and cognitive functions. Hindi raw nagdugtong ang bungo ni CJ. Kaya nang maalis ang tubig dito, nagkaroon ng uka sa kanyang ulo at naghugis sungay. Ang skull natin talagang kailangan mak-close siya, di ba? Pero sa kanya, because nga, bukas nga yung bumbunan niya at syempre soft pa, no, habang lumalaki siya at dumadami rin yung tubig, lumalaki rin yung butas ng fontanelle niya. And then yung buto niya, nag-a-adjust din, no? So ang nangyari, nung nawala na ng tubig, yung buto niya na ang natira. Kaya akala natin sungay yun, pero hindi siya sungay. Nang ipinagbubuntis daw ni Justine si CJ, nakainom daw siya ng painkiller at makailang beses uminom ng paracetamol. Nagka-fever daw siya, di ba? On the first 3 months of pregnancy, no? So, pag gano'n, no, it could be just a viral infection, pero hindi natin alam kung anong klaseng virus ang tumama sa kanya. Isa pa yung exposure sa mga drugs, no? Sabi niya nga, uminom siya ng mga para sa lagnat, pero theoretically, no, may sinasabi tayong mga like genetic factors na involved. Ang hydranencephaly ay maaari magresulta ng physical at mental disability sa isang sanggol. Kinailangang butasin din ang leeg ng 2 years old na si CJ para makahinga. May nakalagay din na tube sa kanyang ilong na nagsisilbing daanan ng kanyang pagkain at inumin. Dinala namin sa mga espesyalista si CJ para ma-assess kung ano pang medical na tulong ang pwedeng maibigay sa bata. Talagang ang lifespan nila in general is short. Pag ganito, ang kanilang lifespan may only reach like in less than 1 year old, no, marami nang namamatay, no? But then there's this case, no, na up to 33 years old na buhay siya. Dahil sa tutok sa pag-aalaga kay CJ, hindi makapagtrabaho ang mga magulang niya. Hindi namin alam kung anong gagawin. Nangungutang ako para masuportahan yung pangangailangan nila sa ospital. Siyempre sa pamilya ko, sobrang thankful ako. Sobrang na-disappoint sila sa mga ginawa ko. Nagsakripisyo. Kahit anong hirap, nandyan pa rin sila sa amin.
kakailanganin ng pamilya ang malaking pera para sa gastusin ng gamutan at para kahit papaano makatulong sa mga gastusin kay CJ. Morning po. Delivery po sa movie. Bibigyan natin ng pangkabuhayan sina Justin. Isang sari-sari store sa tulong na rin ng ilan nating kaibigan. Ito ang pwede nilang pagkunan ng gasto sa araw-araw. At sa mga nagsasabi ng negatibong komento kay CJ, Para dun sa mga taong mga nagbabad comment, sana wag basta-basta manghuhusga. Hindi naman nila alam yung mga napagdaanan namin ni baby. Sobrang sakit tanggapin. Mga sinasabing hindi maganda. Hindi po yan anak ng demonyo. anumang halaga ay malaking tulong para madugtungan ang buhay ng bata. Naka-flash sa inyong mga screen ang mga numerong pwedeng tawagan para sa mga gustong magpaabot ng tulong kay Baby CJ.